tayo po natin tumayo paminsan. Hallelujah. Let's continue to declare who we are in Christ. Alam niyo po, the more that we use our word, blessing God, blessing other people, and blessing ourselves, of course, the more that we will be blessed. At alam natin na ang dahilan, kaya tayo binibless ng Panginoon, ano po? Para maging blessing sa ibang tao, hindi lamang tayo palagi. Okay? So once again, let's declare, malakas, may pananampalataya. In Christ, I am blessed with God's forgiveness of all my sins and the gift of salvation. In Christ, I am blessed with the joy of the Lord, divine protection, and supernatural provision. In Christ, from His abundance, I receive one gracious blessing after another to be a blessing to others. Kaya kapatid, hindi lamang blessing after blessing ang regalo ni Lord sa bawat sa po sa atin. Amen? Sabihin mo sa kasama mo, blessing after blessing. Okay, we won't settle for anything less. Amen? Hallelujah. Sige po, let's continue. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the righteousness of God and the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom, knowledge, understanding, and hunger for God's Word. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Let's pray. Harabashandalabakandalabashandalabakandalabaha. Hurabashandalabakandalabashandalabaha. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful opportunity na muli po kaming makarinig ng iyong salita. Lord, gamitin mo lamang ako sa mouthpiece. Allow your Holy Spirit, O God, to speak through me mightily, O God, upang ang salita mo magbigay po ng conviction po sa amin, magbigay ng revelation, ng insight, at ang aming pong pananampalataya hindi na po maging katulad ng dati. Once again, Lord God, we just want to thank you at alam namin na meron kang mga tatanggalin at meron ka rin idadagdag sa aming buhay. We believe in, Lord God, na kikilos ka sa lugar na ito, na meron kang aayusin na mga isipan, mga puso sa gabing ito. In Jesus' name we pray and everybody says, Amen and Amen. Sige po, we can always sit in the presence of God. Okay? So, ngayon po pag-usapan po natin is about the unexpected Savior. Alam niyo po, 2,000 years ago ay hindi po nila inaasahan na yung Messiah ay dumating na. Pagka sinabi pong Messiah, ibig po sabihin nun ay tagapagligtas, ay Savior. At to this moment, ang mga Israelita, hindi pa rin po sila naniniwala that Jesus is the Savior. Okay? Kasi po, unexpected eh. They are expecting a Savior from the political arena. Yung bang politiko, anak ng congressman, anak ng mayor, anak ng gobernador, anak ng presidente. But they are not expecting that a Savior will be born in a manger, sa isang sabsaban lamang. Okay? Kaya, pero nakakatuwa po ang Panginoon dahil ginamit niya po, hindi po Jews ang ginamit po niya yung three wise men, yung tatlong matatalinong mga tao para ituro kung saan ipanganganak ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya po, let's start with the story. Sabi po sa Matthew chapter 2 verse 1, Jesus was born in Bethlehem. Okay? Bakit po hindi po sa Jerusalem? Jerusalem is the capital of Israel. Hindi po ba? Nandun po lahat yung mga nag-aaral ng mga Torah. Okay? In our modern times, sila po yung mga religious people. Sila po yung mga aral ng palagi po nagba-Bible study pero wala po silang natututunan. Hindi po nila namamalaya na yun na pala yung time na ipapanganak na po ang ating pong Panginoong Hesukristo. And then Bethlehem, kami po ay nakarating po dyan. It's around 5 to 6 miles from Jerusalem. So akala po natin ang Bethlehem ay nasa Israel. Tama po? Okay, ang Bethlehem po ay nasa loob po ng Palestine. Okay. Palestine. Okay? So, Palestinian po yun. Kaya pala nagugulat kami, ayan, nandun, meron po kaming border na pinapasok. At may mga gwardiya. At yung aming pong Jew na tour guide, bumababa po siya.
Okay? Yung pala ay papasok na po doon sa Palestine kasi po Muslim po yun eh. And then around siguro po a few months before na kami dumating, meron po dalawang pinatay na Jew doon sa loob ng Palestine. Okay? So I don't know bakit po sila naroroon. So kaya po hindi po maganda yung kanila pong relationship. Pero yung Bethlehem po, it is the place of the birthplace. Doon po pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Pumunta po kami doon sa kanya pong lugar ng kapanganakan. At sa po siyang church na nagsha-sharean po sila, meron pong Orthodox Church. Ando doon din yung Catholic. Doon po sa isang church. Iba't iba lamang po ang kanila pong location. Okay? At nandoon din of course yung ang Christian. Praise God. So although na hindi po natin talaga alam kung yun ang talagang kanilang lugar, but I think they have a proof na doon po pinanganak ang ating po Panginoong Jesucristo. Okay? Sabi dito, Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. Si King Herod ay napaka bait na tao. Hindi po siya mabait na tao. 10 po ang kanya pong asawa at ang kanya pong paboritong asawa, kanya pa pong pinapatay. Ewan ko kung ano, baka nagselos. Whatever. So, marami rin po siya pinapatay na kanya po mga kamag-anakan at hindi po talaga siya mabuting tao. Okay? So, about that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem. Okay? Asking. Kaya yung mga talagang matatalino mga tao, dumarating niya para mag-worship kay Lord. Amen? Kaya yung katabi mo, matalino yan. Okay? Yung nasa likod mo, matalino rin yan. Amen? Bakit? Because we came here to worship the Lord. We came here to worship the King of Kings. And then, asking. Okay? Yung mga matatalinong tao, mahilig po magtanong. Tama? Opo. Minsan makulit nga lang po talaga. Pero yun po yung isa pong sign pag ang isa pong tao ay matalino. Hindi po ba? Okay. Si Sister Estela, marami po yung tanong kasi matalino yan. Saan ka galing? Galing lang ako ng sala. Okay? Hindi po ba? So, sinong ka-chat mo? Hindi po ba? So, ano po siya? Kasi madalang po akong may kausap eh. So, sino yung kausap mo? Kaya nagtataka siya, bakit ako may kausap? Okay? Amen. Hallelujah. Pero hindi po siya nagseselos dahil alam niyang I'm very faithful to her. Okay? So, yun po asking. Kaya po, wala po problema magtanong. Kaya nga po, we are having our cell group. Bakit po? Kasi po napakahalaga that we should be asking. Kailangan po magkaroon po tayo ng question and answer. Otherwise, at hindi po natin yun magagawa dito. Tama po? Hindi po pwede, hey, pastor. Ano yung ano? Ibig ko sabihin. Okay, so napakahalaga po that we should also have some question. Kasi the more that you ask question, the more mas lalo kang lumalalim sa Panginoon. Okay? Amen? And then in the next verse, sabay-sabay po natin basahin, where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship Him. Amen. So, during that time, wala naman po silang mga GPS. Kaya po ang Panginoon, gagawa po siya ng paraan kung nais niya na talagang ikaw ay ilapit sa Kanya. Kaya yung iba po sa atin dito, nakarating po kayo sa gawain ito dahil may nagpakilala po sa inyo. Amen? Meron nag-invite po sa inyo. Tama po, sila po yung star na ginamit ng Panginoon para makakilala kayo sa ating Panginoon. Amen? Kung katabi mo ngayon yan, pasalamatan mo naman. Okay, amen. Hallelujah. Hindi po ba? Kasi po, hindi po madali na, di po marami po mga tao yung nag-share ng salita po ng Lord. Amen? And we have come to worship Him. And then number 1, purpose po, why we always came to church is to worship God. Okay? Not only because that we have a need for Him. Of course, we need God. Kailangan po natin ng katugunan sa ating po mga problema, mga kasagutan sa ating po mga prayer. But of course, the number 1 reason why we should come to the church is to worship Him. Amen? Okay, hindi yung pupunta ka lamang pagka may kailangan ka. Huwag ganun. Okay? Pag wala kang pera, nasa church ka. Hindi po ba? Pagka may maraming kang pera, hindi ka na makita sa church. Okay? Sabi ko na sa'yo, ikaw yung topic ngayon eh.
Hindi po ba? Number one purpose why we come to the church is to worship Him. Okay? Come what may. Ibig ko sabihin, it should be consistent worship. Hindi po yung pagka nasa mood ka lang. Pag may sumpong ka, wala ka. Okay? Pagka may nakagalitan ka, o kaya nakagalitan ka ng boss mo, ay wala ka na sa church. Okay? Hindi dapat ganun. Kung gusto mo bang ganun, kung ganun ang mangyayari mo, magiging sumpungin din si Lord sa iyo. Okay? Ibe-bless ka lamang niya pagka ikaw ay nagpupuri po sa Kanya. Amen? So, dapat maging consistent po tayo. And then, next verse po, King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. So just imagine, di po ba si King Herod, matanda na po siya. Naghahari na po siya ng matagal. And then, narinig po siya na may pinanganak na hari. Sipin nyo na threaten pa siya, samantalang hindi naman siya mabubuhay forever. Hindi po ba? And then, one thing that we should remember, alam niyo po, pagka sumasamba po tayo sa Panginoon, palagi po magkakaroon ng oposisyon. Okay? Amen. Hindi po lahat ng tao, hindi po lahat ng kapamilya mo, hindi po lahat ng kakilala mo ay sasang-ayon sa pananampalataya mo. Amen? Hallelujah. Sino po dito yung nakaranas ng ganun? Okay, nag-share ka sa kanila, sinabihan ka pa ng sira ulo mo. Amen. Hindi po ba? Nagsaserve ka na, nagbibigay ka pa, sira ulo mo. Hindi po ba? But that's how the way it is. Hindi po ba? Doon po tayo tinuturuan ng Panginoon, doon tayo binibless ng Panginoon, doon po tayo nakakaranas ng kalakasan, doon po tayo nakakaranas ng kagalakan, doon tayo nakakaranas ng mga blessings na hindi po natin nararanasan sa ating po buhay. Amen? Sino po dito yung nakaranas talaga ng pagpapala kay Lord? Amen. All of us. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let's give Him praise. Salamatan po natin siya. Amen? Hallelujah. And then, hindi po tapos ang Panginoon sa iyo. Kaya kung meron ka na nararanasan sa mga pagpapala, patikim pa lang yan, kapatid. Okay, marami pa. Okay, dahil ang Panginoon, hindi po siya titigil ng pagpapala sa buhay po ninyo. Sabi po sa Bible, there are new every morning. Okay, His mercies are new every morning. His mercies, His blessings are new every morning. Kaya sa bawat umaga, palagi po tayo mag-expect na sasamahan tayo ng Panginoon at ibubuhos niyang pagpapala sa ating po mga buhay. Amen? Kasi po yung mga nakakatanggap, sila po yung mga expectant. Okay? Kung wala kang ini-expect, wala kang aasahan. Kaya always expect the unexpected. Amen? Kaya bago matapos ang taong ito, expect the unexpected. Na kung wala kang trabaho, magkakatrabaho ka. Amen. Na kung wala ka pang bonus, magkakabonus ka. Amen. At yung breakthrough mo, bago matapos ang taong ito, ay mangyayari in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Because we receive according to our faith. Sa pananampalataya lamang po natin. Tama po? At na nakakatuwa ay mayroon po tayong sa kasamahan sa work. Hindi po siya na-promote sa kanya pong dating trabaho. And then 9 years po siya nagtatrabaho. Hindi man lang na-recognize yung kanya pong work. Pero nung habang nagte-testify po siya, umiiyak po siya. Dahil hindi po niya inaasahan na mapopromote po siya. Amen. Hallelujah. Kaya po yung imposible sa tingin mo ay magiging posible pagka ikaw na naniniwala kay Lord. Okay? Amen. Kaya yung inaasahan po natin, let's continue to expect the unexpected that God will move in our life. Amen. Kaya po we keep on upgrading our faith. Patuloy po natin in-upgrade ang ating po pananampalataya. Kasi kung wala kang upgrade, huwag kang umasa na ma-upgrade ang buhay mo. Okay po ba yan? Ayan, amen. Sabi mo, alam mo na sikreto, ha? Okay. Amen. And then, next verse po, sabi niya, he called a meeting of the leading priests and teachers of the religious law and asked where is the Messiah supposed to be born. Okay, so nakapag-meeting pa tong si Herodes. Okay, sabi niya, in Bethlehem, in Judea. They said, for this is what the prophet wrote. Okay, so nabasa po nila ang sinasabi pala sa book of the prophets, sa kanila pong Torah. Okay, kung saan ipapanganak ang ating Panginoong Kristo. Sabi din, and then the next verse, sabay-sabay nyo nga po, tulungan nyo nga po ako magbasa. Okay, so nakasulat naman pala, pero hindi naman po nila pinaniniwalaan. Hindi mo ba? Sabi dito po, a ruler will come from you who will be the shepherd. Pagka sinabi pong shepherd during that time, ay ano po ito, is another word for governor. Okay?
na tagapangasiwa or overseer. Pastol. Okay, sa atin, sa Tagalog, ay ang direct translation is pastol. Okay, kaya nga po tinawag na pastor kasi po ang pastor is just like parang pastol, nangangalaga ng mga tupa. Okay, at kayo yung mga tupa. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo, black sheep ba yan? Ayan, okay, hindi mabait yan, hindi mo ba? Okay, maputi ang balat, hindi black sheep yan. Okay, amen, hallelujah. Kaya kayo, kung sinasabi ninyo na black sheep na kayo, hindi na kayo black sheep ngayon, ha? Okay, ano ka na ngayon? White sheep ka na ngayon. Okay, wala pong black sheep sa ABCF. Lahat po tayo dito ay nilinis na ng Panginoon, tayo'y binago na at patuloy pa nagpapabago. Okay? And then the next, sige pa si Lord, hallelujah. Talagang masaya talaga sa gabi. Okay, di ba? And then Matthew 2:7, then Herod called for a private meeting with the wise men and he learned from them the time when the star first appeared. Di po ba? Nag-lecture yung pong mga wise men. Okay? Nalaman niya na kung kailan dumating yung nakita yung star na naging guide sa kanila. Okay? And then the next verse, then he told them, go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him. Okay? Totoo kaya yung sinasabi ni Herod na siya mag-worship? Okay, hindi. So meron po mga deceiving na mga tao. Sa kaya nga po tayo, we keep on praying that we will be having a discerning spirit na malaman po natin kung sino po yung nagsasabi ng totoo at kung sino po yung nagsasabi ng hindi. Okay? Kaya kung merong makikipag-chat sa inyo at sinasabing, Brad, pahiramin mo naman ako. Pahiramin mo ba? Okay? So we should have a discerning spirit. Hindi po ba, hindi lahat ng... minsan po kasi ginagamit po ng kaaway yung iba pong mga tao para po tayo malinlang. Okay? Kaya kung magpapautang ka, yung kaya mo lang dibdibin, kapatid. Yung kaya mo dibdibin na mawala. Okay? Kung 50 patakas lang kaya mong dibdibin mawala, 50 patakas lang ipahiram mo. Okay? Amen. Hallelujah. Praise God. Di po ba? So, it's the wisdom. Kasi po sabi po sa Bible, di ba, you should be wise, we should be gentle as a dove and shrewd as a snake. Tayo po'y maging marunong na parang maging gentle, maging mahinahon katulad ng isang kalapati. Okay? At maging marunong na parang maging tuso na parang ahas. Okay? So wag naman parang kang ahas. Okay? Na nanunuklaw ka. Okay? Okay? And then the next verse, after this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. Amen. Kaya po mga kapatid, if our heart is clean, kung ang puso po natin ay malinis, kung tayo po talaga ay talagang nag-aayos ng buhay, okay? Gagabayan ka ng Panginoon. Gagamit ng Panginoon ng mga tao, gagamit ng Panginoon ng mga insidente, ng mga bagay-bagay para tayo ay Kanyang patuloy na gabayan. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga sa tayo, nakikita ko nga bumabait ka na ngayon eh. Amen. Hallelujah. Hindi lang halata pero bumabait na yan. Okay, wala lang sa itsura. Okay, and then the next verse, when they saw the star, they were filled with joy. Okay, alam nyo po, pagka alam po natin kung ano po yung ating pong ginagawa, kung alam po natin kung ano po yung tayo po yung nagkakaroon ng karunungan, alam natin na mayroon na babago sa ating pong buhay, alam natin na nabibigyan po natin ng kaluguran ng ating pong Panginoon, ang puso po natin ay nagpupuno ng kagalakan. Amen. Hallelujah. Yung iba po, punong-puno lamang po sila ng kasiyahan, pero hindi po punong-puno ng kagalakan. Iba po yung kasiyahan sa kagalakan. Yung kasiyahan ay nakukuha mo lamang yan pagka kasama mo si ganito, okay, pagka mayroong happenings. Pero pag nawala na yung happenings, wala ka ng joy. Amen. Hallelujah. Yung kagalakan, kahit na nag-iisa ka, masaya ka. Di ba? Kahit na nakatayo ka sa bus, okay, kahit na masaya ka. Okay, hindi ba? Natapakan ka, masaya ka pa rin.
Amen? Dahil wala po pwede makapagnakaw ng kasiyahan mo. Amen? Dahil ang Diyos na nagbigay ng kasiyahan mo, hallelujah, ay nasa sa iyo na mismo. Amen? Hallelujah. Praise God. And then the last verse, sabay-sabay po natin ulit basahin. And okay, so ano-ano po yung una po nilang ginawa? They worship Him. Di po ba? So, priority of every Christian is to worship God. Nasambahin po natin siya. And then, nag-worship po ba sila nang wala pong inabot? Okay, meron. Di po ba? So, ano pong kanila pong binigay? Ang kanila pong gold, frankincense, and myrrh. So, just imagine, yung 3 wise men na ito, nagbiyahe po sila ng 2 taon. Kaya po yung nakikita po natin doon sa Belen, yung meron pong nakagawa na po dyan, di ba ba, malapit sa church? Okay? So yung, ano yun? Okay, yung Nazarene, okay, yung may mga nativity scene. Ayun, hindi po ba? So si Jesus po, mga kapatid, hindi po siya baby nung dumating po yung 3 hari, 3 wise men. 2 years old na po siya. Hindi naman. Sobra ka naman. Hallelujah. Two years old pa lang, okay? At wala na po sila sa Bethlehem. Akala ko noon ay nasa Bethlehem pa rin po sila. Lumipat na po pala sa Nazareth. Okay, so doon na po sila napunta. Kaya siguro naligaw yung dito yung una yung star, pero bakit nawala na? So yun pala ay nalipat na po sila. And then they give them a treasure chest. Just imagine, nagbiyahe ka ng 2 years. So ano yung mararanasan mo sa 2 years? Di po ba? Mainit, malamig, di po ba? May iba't ibang season ang dinadaanan mo. So it's the same thing with our faith journey. We will be facing different seasons in our life, pero wag po tayong titigil ng pag-worship sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At ano po yung kanila po mga pinagdaanan? Of course, they passed through some dangers. Meron po mga dangers sa pagbabiyahe sa disyerto. Meron mga dangers sa mababangis na hayop. Meron din pong danger sa mga mandurugas. Sa mga mandurukot, lalo-lalo sa Pilipinas, ingat kayo pag uuwi kayo. Di ba marami po ba? Okay? Hindi po ba? And then, of course, with the guidance of the Lord, ay nakarating po sila na maayos. Kaya I believe, mga kapatid, if you will continue to worship God, gagabayan ka ng Panginoon. Iingatan ka niya sa mga masasamang tao at iingatan ka rin niya na pati yung mga gamit mo. Amen? Lalo-lalo na yung ating mga kaloob po sa Kanya. Amen? Kaya ano po yung matututunan po natin? Palagi po natin tandaan that expect God's way to accomplish His purpose through you. God has a purpose in your life. Meron pong layunin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ka pa buhay, kapatid. Okay? Amen? Kaya kung tapos ka na rin. Kaya po it's very, very important for us to know the purpose why we are still living. Purpose number 1, to worship Him. Purpose number 2, of course, God wants you blessed. Alam niyo po ba yan? Nanais ng Panginoon na ikaw ay mag-bless. Okay? Bawsa po sa atin. Bakit po? Kasi po gagamitin niya po tayo para maging blessing po sa iba. Hindi lamang po maging blessing pa sa pagbibigay, maging sa pag-share ng kanya pong kabutihan sa ating pong buhay. Okay? Amen. Kaya po, let's continue to expect God's ways na siya po ang kumilos po sa ating po buhay. Hindi yung palaging gusto po natin yung nasusunod. Let us ask, palagi po natin saliksikin, palagi po natin tanungin, palagi po natin ipag-pray that let your will be done in my life. Not my will, but your will be done in my life. Yung nais mo, Panginoon, ang mangyari sa aking pong buhay. Okay? Amen? Okay, amen. Sige po, napakalakas si Lord. Hallelujah. And then number 2, we have to develop a daily habit of seeking Jesus. Sino po dito yung gusto ninyo, yearly lang ang blessing ninyo? Tuwing December 25 lang ang blessing ninyo. Okay? Sino dito yung gusto nyo monthly? Week. Okay, sige. Monthly mo lang i-bless ito, Panginoon. Si Raquel. Sino dito yung gusto nyo weekly? Tuwing Miyerkules at saka Linggo lang ang blessing ninyo. Of course, we all want to have a daily blessing. Tama ba?
Amen. Hallelujah. So gusto natin ng daily blessing. Ano pong dapat po natin gawin? Daily seek Him. Gawin po nating habit. Para, ano ba yung habit? Yung habit, paggising mo ng umaga, magtututbrush ka, maghihilamos ka, and then magto-toilet ka, and then you will go to the kitchen, magtipla ka ng kape. Habit. Sabihin, araw-araw, ibig nakasanayan mo na. Kahit na walang magturo sa'yo, gagawin mo. Tama? So yun po dapat yung ating pong maging habit. Okay? Kung gusto po natin na makatanggap po tayo ng pagpapala everyday. Okay? Sabi mo nga sa tayo mo, gusto ko yung araw-araw. Ayan, amen, hallelujah. Araw-araw na blessing, araw-araw po natin siyang hanapin. Okay? Kaya, sinisenda na nga kayo ng devotion, babasahin nyo na lang. Hindi mo pa mabasa. Puro ka lang puso, puso, puso. Okay. Amen. Okay? Para sa inyo naman yun. Okay. Nag-effort na si pastor, kainin nyo na lang. Hindi ba? Okay, so develop a daily habit of seeking Jesus. Hanapin po natin siya sa bawat araw. Let's worship Him. Pasalamatan po natin siya sa panibagong umaga. Pasalamatan po natin siya dahil gagabayan niya po tayo sa pamamagitan ng Banal na Santong Espiritu sa buong maghapon po natin. Pasalamatan po natin siya na iiwas niya po tayo sa anumang mga aksidente, sa anumang mga problema, mabigat ng problema. Pasalamatan po natin siya sa kanya pong mga provision na nakahanda sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Pagka ginawa mo yan, kapatid, 100% siguradong i-bless ka ni Lord. Amen. Sabi mo nga sa mo uli, gagawin ko yan, gagawin ko yan, gagawin ko yan. Okay, amen. And then number 3 po, guard your heart. Okay? From spiritual deception. Okay? Sige, sabi sa ang puso, ang puso. Okay, bantayan ang puso. Okay, huwag yung masyado kang madaling ma-in love, okay? Bantayan mo ang puso mo. Okay? Ang dali kang magtampo, madali kang masaktan, di po ba? Madali kang mainis. Di po ba? Bantayan natin ang ating pong puso. Huwag yung kung ano-ano lamang yung ating pinakikinggan, kung ano-ano yung ating pong pinanonood, kung ano-ano mga opinyon ng taong ating pong sinusunod. Dapat po palagi po nating bantayan ang ating pong puso. Bantayan po natin ang ating pong nakikita. Bantayan po natin ang ating po palagi naririnig. Okay? Ay, ganun? Buntis? Okay. Hindi po ba? So bantayan po natin kung ano po yung ating pong mga naririnig. Hindi po ba? Okay? Hindi po ba? So it's very, very important for us to guard our heart. Kasi po kung ano po yung pumapasok sa ating po mga senses, nakikita, naririnig, nalalasahan, naaamoy, ayan. At dagdag pa po natin yung pinapasok ng kaaway sa ating pong isipan. Yun po yung pumapasok sa ating pong puso. Kaya po it's very, very important for us to have our daily devotion every day. Okay? Huwag yung puro bad news. Ang balita po, puro bad news. Di ba? Rape. Di ba? Nag-away sa Senado si Robin Padilla. Di ba? Naghiwalay yung, sino yung naghiwalay? Ayun, bahala na kayo. Hindi ko alam pangalan talaga noon, okay? Hindi po ba? So, hindi po yung makapagbibigay ng blessing sa inyo pong buhay. Amen? Ang makapagbibigay po ng blessing sa inyo ay ang Panginoon. Hindi po ba? Amen? Tuwan-tuwa kayo. And then, gusto nyo pang gayahin. Nakipaghiwalay siya, makipaghiwalay na rin kayo. Ano ka, artista? Okay? Hindi mo ba? Guard your heart from spiritual deception. Okay? And then, ito po, kanina po, nakalimutan kong banggitin, huwag po tayo makisalamuha sa mundo. Nakinakalimutan po ang word na Christ. Okay? Ginawa na po nilang X. Di ba? Xmas. Iniwan ka nga nung ex mo eh. Di ba? So, kalimutan mo na yun. So, dapat wag po nating tanggalin ang word na Christ. Okay? Sa ating pong Christmas. At wag na naman po tayo nakatutok lang doon sa Mass. Mas maraming pagkain, mas maraming pupuntahan, mas maraming pasyalan, mas maraming, maraming bagong damit, mas maraming bagong sapatos. Okay? So, dapat tumutok po tayo sa Christ. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa kanila, kaya ikaw, wag mong kalimutan si Christ. Okay, amen. Hallelujah. Gusto mo ang buhay mo puro X? Di ba? Buhay po natin, kinakailangan puno-puno ng Christ.
Amen. So let us promote Christ, especially this Christmas. Marami po nakakalimot. Just imagine, mga church member, napunta na ng Canada, si Santa na ang dinidisplay. Nakakalungkot. Di ba ba? Ano nangyari? Nasaan yung natutunan mo? Dali mo naman makalimot. Nakaapa ka lang sa yelo, nakalimutan mo na si Jesus. Amen? Di ba ba? Kaya it's very, very important for us na maitanim po, ma-embed po sa ating pong puso. Kaya guard your heart. Bantayan po natin ang ating pong puso from spiritual deception. Napakarami po mga patibong ang kaaway para tayo ay kanya pong malinlang. Of course, pagka nalinlang kanya, ano na mangyayari sa buhay mo? Pinagkanda, loko-loko na rin buhay mo. Kasi lumalakad ka sa kasinungalingan, hindi na sa katotohanan. Amen? Okay, and then, may natututunan po ba tayo? Okay, sige, sabi mo sa katabi mo, sabi ko na nga ba, tumatalino ka na ngayon eh. And then, always offer your best to Jesus. Palagi po nating ibigay yung the best po sa Kanya. Kaya nga po yung mga bine-bless po ng tao, yung po mga gumigising ng maaga, yung nagbibigay po ng early, yung maaga pong nag-worship po sa Kanya, yung maaga nagpapasalamat po sa Kanya. Alam ko mahaba pong oras po natin dito. Palagi, lahat po tayo dito puyat. Bibihira pa yung natutulog ng early ng 12 o'clock. Okay? Tama po? Iba pong oras po natin dito, pero blessed po tayo dahil masaya tayo. Tama po? Sa Pilipinas, alas 6 pa lang, natutulog na sila. Hindi po ba? Pero tayo, we are happy. Masaya po tayo sa Macau. Amen? But of course, we have to be wise in managing our time. Because time is very precious. Okay? So yun po yung number one na dapat po na i-manage po natin, yung time. Of course, we should always give our best time unto the Lord. Bigay po natin yung the best na oras po sa Kanya. Huwag po natin kalilimutan na worship sa umaga, salamat po sa Kanya, basta na ating po devotion. Okay? Yung ginagawa mo, hindi po masasayang yan. That one day you will see and reap the benefits of your labor for the Lord. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katiba mo, walang masasayang kay Lord. Okay? And then let's offer our best offering unto the Lord. Sunod lamang po tayo sa Kanya. Maaari po, of course, yung iba po sa atin, mga baguhan pa lamang po, hindi pa po natin lubos-lubosan na uunawaan. Pero pag sinabi ni Lord na ito dapat mong gawin, ito dapat po natin gawin. Hindi yung palaging tayo nasusunod. Kasi wala namang pinaplanong masama sa inyo si Lord. Ang iniisip niya ay pawang ikabubuti mo. At pagka napabuti ang buhay mo, mapapabuti rin ang pamilya mo. Damay-damay na po sila. Yung mga anak po natin, alalahanin po natin. Dahil sila po yung nakasalalay po yung kanila pong paglago, ang kanila pong pag-asenso sa pag-unlad ng iyong pananampalataya. Amen? Kaya let's continue to offer our best unto Jesus. Pagka sinabing umawit na po tayo, todo na po natin. Wala nang hiya-hiya. Hindi ka naman tinitingnan ng katabi mo eh. Di ba? Kung gusto mong umiyak, umiyak. Kung gusto mong lumuhod, lumuhod. Just give your best to Jesus. And I believe, pagka ginawa mo yan, God will give His best for you. Binigay na po niya nga ang kanya pong bugtong na anak sa ating Panginoon. So, ano pa ba naman yung hindi niya kayang ibigay? If He has already given the best for us. Amen? Hallelujah. Are you willing to give your best for Jesus? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah.